Hinamak na manugang. Kabanata 251. Nagpanik ang company assistant, at nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. President Lewis, ilang araw na ang nakalipas, nag-invest siya ng 100 million yuan sa boss ng Lewis Company. Nakuha na ng boss ang shares ng kumpanya. Ang korte din tumawag para sabihin na ang ilan sa mga malalaking utang ay nabayaran na, at ang iyong vilya at ari-arian ay kinumpiska. Ikaw ay bangkarota. O Diyos ko! Nang inag si Lewis Mingfeng at bumagsak sa lupa. Para siyang may edad na 10 taon. Nawala ang kumpanya. Bigla, napunta siya mula sa isang mayamang tao sa Jinling hanggang sa isang mahirap na tao na wala. Sa isang iglap, nahulog siya mula sa langit papunta sa impyerno. Tahimik na tumingin sa kanya si Alex Dixon, at isang sarkastikong pagngisi ang lumitaw sa kanyang mukha. Nag-message lang siya kay Sung Yuluo. May 6 na salita lang. Sirain ang buong Lewis. Tuldok. Ang grupo ng mga angkan ni Liu na nagsisiksikan sa labas ng pinto ay walang oras na pakialam sa nangyari sa silid, dahil nakatagpo rin sila ng gulo. Marami sa kanila ang may hawak ng kanilang mga telepono, namumutla ang kanilang mga mukha. May ilan pa nga na hinimatay, dahil hindi nila alam ang gagawin. Ang mga tawag na natanggap nila ay puro masamang balita. Ano? May nagsumbong sa akin para sa tax evasion na 2 milyong yuan, at ang ari-arian ko ay kinumpiska ng korte. Paano ito posible? Ano, kailangan ko pang makulong? Say that again. The bank is here to check the accounts, nasanla ang bahay ko. Property frozen. Tuldok. Ako, bumagsak na ang shares na binili ko with 10-fold leverage from loan sharks. How can I pay back so karaming pera? Tatalo na lang ako ng building. Ang mga tao sa labas ng pinto ay umiiyak at nagsisigawan, at silang lahat ay nataranta. Wala pang 1 minuto, ang kayamanan at kapangyarihan sa kanilang mga kamay ay naging mga bula na parang bula ng sabon. Higit pa rito, maraming tao ang ipinatawag ng korte, naghihintay na sila ay maparusahan ng mahigpit ng batas. Nang matanggap ni Old Lady Lewis ang balita ng bangkarota, siya ay nahimatay. Sa gitna ng kaguluhan, natulala na si Jane Lewis. Hindi kaya lahat ng ito ay ginawa ni Alex Dixon. Paano siya magkakaroon ng ganoong kalakihang kakayahan? Laking gulat nina Helena at Albert Lewis kaya hindi sila makapagsalita. Bakit biglang nagdusa ang lahat ng miyembro ng pamilya Liu? Hindi kaya totoo ang sinabi ni Alex Dixon, gusto niyang lipulin ang buong Lewis family. Walang katulad na pagkagulat si Albert Lewis. Bamulong siya, ito. Hindi naman ito ang kagagawan ng manugang ko, diba? Laking gulat din ni Helena, ngunit ikinulong niya ang kanyang mga labi sa panghahamak. Kung ang basurang ito ay talagang may napakahusay na kakayahan, kung gayon bakit kailangan kong gumawa ng kalokohan sa bangko ngayon? Pinag-isipan din itong mabuti ni Albert Lewis at naramdaman niyang may katuturan ang mga sinasabi ng asawa. Kung talagang may ganoong kalakihan ang kakayahan ni Alex Dixon, matagal na niyang hahayaan si Jane na mamuhay ng marangyang buhay, at itinuturo pa ni Helena at pipilitin siya sa pagiging walang kwentang basura sa buong araw. Narinig ni Helena na walang gumalaw sa kwarto at sinabing, halika, pumasok tayo at tingnan natin. Bagamat tinawag niyang basura si Alex Dixon, may mga pagdududa pa rin siya. Paanong ang mga bagay ay nagkataon lamang? Tuldok. Sa kwarto, nanginginig ang braso ni Lewis Yikian. Ginamit niya ang buong lakas niya para hawakan ang phone niya at tumawag. Tinawagan niya ang dati niyang business partner. Noon, siya ang chairman ng Chamber of Commerce at iginagalang niya ang lahat. Ngayon, matutulungan nila siya kahit gaano pa sila tumingin sa kanyang mukha. Elder Zhao, may problema ako ngayon, tulungan mo ako. Boss Ren, tulungan mo ako. Tuldok. Si Lewis Yikian ay gumawa ng ilang mga tawag sa telepono, ngunit ang kabilang partido ay tumanggi ng walang pag-aalinlangan. Go Jihai, nakiusap si Elder Gu na iligtas mo ako. Ang huling tawag, tinawagan niya ang vice-presidente ng Kamara ng Komersyo, si Gu Jihai, ngunit bago niya matapos, ibinaba na niya ang tawag. Sinulyapan siya ni Alex Dixon at sinabing, ngayon, sa tingin mo ba ang posisyon ko bilang chairman ay batay sa mga salita? Ang mukha ni Lewis Yikian ay parang patay na abo, nakahandusay sa lupa na parang puti.
Lahat ng dati niyang kasosyo sa negosyo ay iniwan siya at pinili ni Alex Dixon. Dati, hindi niya maintindihan kung bakit napakahusay ni Alex Dixon, pero ngayon, alam na niya ito. Si Alex Dixon ay isang taong hindi niya kayang saktan. Flop. Lumuhod si Lewis Yikian sa harap ni Alex Dixon at sinabing may nanginginig na boses, "Boslin, please let me go. Alam kong mali ako. Si Lewis Mingfeng lang ang nagsulsul sa akin. Ako ay susuko sa iyo at hihingi ng tawad sa iyo. Hayaang buhayin mo ako." Pagkatapos sabihin iyon, lumuhod si Lewis Yikian sa lupa at yumuko kay Alex Dixon. Tila nagising din si Lewis Mingfeng mula sa isang panaginip. Mabilis siyang gumapang na parang aso at yumuko kasama niya. "Alex. Nako. Panganay na pamangkin, alang-alang kay Jane. Iligtas mo ang buhay ko. Kasalanan ko ang nakaraan, karapat-dapat akong mamatay, nakikiusap ako na bigyan mo ng pagkakataon ang aking tiyuhin." Si Mark Lewis at Mega naman, itong dalawang halimaw, personal kong babaliin ang kanilang mga paa at papaluhod sa kanila at humingi ng tawad sa iyo. Ang dalawa sa kanila ay patuloy na yumuko kay Alex Dixon, natakot sa kanilang mga talino. Ito ay isang tawag lamang sa telepono, ngunit talagang nabakarote sila. Hindi lamang siya nabangkarote, ngunit kinailangan din nilang harapin ang kapahamakan ng bilangguan. Labis na dumudugo ang dalawa, at puno ng dugo ang lupa. Si Alex Dixon, gayunpaman, ay nanatiling walang pakialam at malamig na tumingin sa kanila. This time, hindi na siya magiging soft-hearted. Mahina niyang sinabi, "I told you guys not to provoke me. Ako ay nagkamali." Mapait na umiyak si Lewis Mingfeng. Noon pa man ay iniisip niya na si Alex Dixon ay basura, ngunit ang kapangyarihan ni Alex Dixon ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Isang simpleng Lewis family, Alex Dixon ay madaling sirain ito. Ito ay kasing hirap ng pagbuga ng alikabok. It's too late. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon habang sinasabi niya, "At saka, ayokong malaman ng pang-apat na tao ang tungkol sa nangyari sa kwartong ito ngayon. Kung hindi, ipapawala ko kayong lahat sa mundong ito at maranasan, kung ano ang pakiramdam ng mabuhay kaysa patay." Walang pakialam ang tono nito, ngunit sabay na nanginginig ang dalawang lalaking nakaluhod sa lupa. Labis na natakot si Lewis Yikian. Wala siyang pag-aalinlangan na kung lalabanan niya si Alex Dixon, isang sentensya lang para lipulin niya ang kanyang buong pamilya. Bukod dito, natatakot siya na ang kanyang buong pamilya ay pahirapan hanggang mamatay. Nanginginig din si Lewis Mingfeng. Siya ay naging isang takot na ibon. Hindi siya naglakas loob na sabihin ang salitang hindi kay Alex Dixon. At least, kaya pa niyang panatilihin ang buhay niya. Akmang tatalikod na si Alex Dixon, mula sa likuran niya ang gulat na sigaw ni Helena. "Alex Dixon, anong ginawa mo?" Namamanhid ang anit ni Alex Dixon. Ang biyenan ba niyang ito ay ipinadala ng langit upang siya ay apihin? Bakit siya nagpakita sa isang kritikal na sandali nang hindi gumagawa ng tunog? Inayos niya ang sarili at tumalikod. Nakita niya si Helena na nakatayo sa likuran niya na may gulat na ekspresyon. Nakatayo din sa gilid si Albert Lewis na tulala na may natulala na ekspresyon. "Nanay." Subconsciously tumawag si Alex Dixon. Biglang sumulpat si Helena at galit na tinulak at sinaktan siya. "Basura. Inatake mo na naman ba ang acting patriarch at ang tiyuhin mo? You morning star, papatayin mo ba ang aming Lewis family?" "Ma'am, hindi ko sila nataman." Alex Dixon dodged in a sorry state. "Bullshit. Tinalo mo pa sila sa lupa." Galit na galit si Helena kaya sinaktan niya si Alex Dixon ng ilang beses at halos sumabog ang baga niya. Pagkapasok niya sa pinto, nakita niya sina Lewis Yikian at Lewis Mingfeng na nakaluhod sa lupa na duguan ang mga ulo. She subconsciously thought na inatake silang dalawa ni Alex Dixon. Sa sandaling ito, sinabi ni Lewis Yikian sa takot, hipag, "Boss Dixon, hindi kami sinaktan ni Alex. Kami iyon. Ubo, nahulog kami at nahulog sa harap niya." Natigilan si Lewis Mingfeng at mabilis na sinabi, "Oo, kami ang gustong lumuhod." "Ay, hindi, nahulog kami." Halos mambola si Helena sa salitang hipag. Siya ang gumaganap na patriarch ng pamilya ng Lewis. Siya ay karaniwang mataas at makapangyarihan, at hindi kailanman tumingin sa kanya sa mata.
Gayunpaman, napakagalang niya sa kanya. Tumingin si Helena kay Alex Dixon na may pagdududa at nagtanong, nahulog ka ba talaga? Bakit hindi siya kamukha niya? Kabanata 252. Mabilis na tumango si Lewis Yikian at sinubukan ang kanyang makakaya na pilitin ang isang nakakabigay puri ng ngiti sa mukha ni Helena. Tiningnan din ni Lewis Mingfeng si Albert Lewis sa paraang nakakabigay puri, sinusubukang ipagmamakaawa ang kanyang nakababatang kapatid para sa kanya. Pareho silang lumuhad sa lupa. Kung wala ang utos ni Alex Dixon, hindi sila naglakas loob na bumangon. Ma, lalabas muna ako. Malamig na sabi ni Alex Dixon, saka tumalikod at umalis. Nawasak ang Lewis family. Ang dahilan kung bakit niya binuhay ang dalawang taong ito ay dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkatao, at dahil na rin sa kabaitan ng kadugo ng kanyang asawa. Tungkol naman sa pagkakautang ng dalawang taong ito, pinilit sila sa isang sulok ng may utang. Tumalon man ito sa isang gusali o nagpakamatay sa pamamagitan ng pagsunog ng uling, wala itong kinalaman sa kanya. Nakita ni Helena ang acting patriarch na nakaluhod at sa sobrang takot ay nanginginig ang buong katawan. Galit siyang sumugod at sinampal si Alex Dixon. Basura, napakalaking sakuna ang ginawa mo. Gusto mo bang patayin ang pamilya natin? Nang iabot niya ang kanyang kamay, tila may mga mata si Alex Dixon sa likod ng kanyang ulo. Bigla siyang napalingon at mariing hinawakan ang kamay ni Helena. Sandaling natigilan si Helena. Hindi lang siya makapaniwala sa sariling mga mata. Itong bakla, kadalas ay hindi man lang siya ng ahas na gumanti kapag siya ay binugbog at pinagalitan. Ngayon, talagang naglakas loob siyang kumilos. Hindi na agad napigilan ni Helena ang galit at mariing na pag-alitan, walang kwenta. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para maglakas loob na kumilos sa akin? Malamig na sabi ni Alex Dixon, Nay, kadalasan nirerespeto kita dahil nanay ka ng asawa ko. Pero hindi ibig sabihin na natatakot ako sa iyo. Sa wakas, nasabi na niya ang gusto niyang sabihin sa isang hininga. Sa loob ng napakaraming taon, siya ay nasa bahay, na ganoon kay Helena na basta-basta magmura at bugbugin siya. Ayaw lang niyang malagay sa mahirap na posisyon ang kanyang asawa. Si Lewis Yikian at ang kanyang asawa, na nakaluhod sa lupa, ay natigilan. Nanginginig silang lahat. Nililigawan ni Helena si kamatayan. Kailangan lang igalaw ni Alex Dixon ang kanyang daliri para mawala ang matandang hag na ito ng walang bakas. Siyempre, lumuhad silang dalawa sa lupa at walang lakas ng loob na gumawa ng ingay. Dahil kailangan nilang ilihim ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon, kung hindi, ang buong Lewis family ay mawawala sa mundong ito ng walang bakas. Ilang beses na nagpumiglas si Helena, ngunit hindi siya makawala. Sa sobrang galit niya ay nagmura siya. Basura, sinong nagbigay ng mukha sa'yo? How dare you hit me? Isa kang asong pinalaki ng ating Liu family. Kaya kitang hampasin kahit kailan ko gusto. Kaya kitang magalit kahit kailan ko gusto. Hindi ka man lang umutot. Mabangis at hindi kaaya-aya sa pandinig ang kanyang pagbulyaw. Maging sina Lewis Yikian at Helena ay hindi nang ahas na ipagpatuloy ang pakikinig. Sa takot na sampilan ni Alex Dixon si Helena hanggang sa mamatay sa sobrang galit. Hindi alam ni Helena na siya ay naglalakad sa isang mahigpit na lubad sa linya ng buhay at kamatayan. Galit pa rin siyang nagmura. Basura na walang kakayahan. Hindi ko rin alam kung paano ipinanganak ng tatay mo ang basurang tulad mo. Biglang nagdilim ang mukha ni Alex Dixon. Hinawakan niya ang pulso nito at malamig na sinabing, I'm warning you, pwede mo akong pag-alitan, but if you dare to mention my family again, I won't forgive you. Biglang naramdaman ang pulso ni Helena na parang sinalo ng pang-ipit ng tigre. Napasigaw siya sa sakit. Pagkasabi ni Alex Dixon ay bigla niyang binawi ang kamay niya. Agad na nawala ng balanse si Helena at bumagsak sa lupa na nakasubsob sa mukha. Nahulog siya sa lupa at nakagat ng aso. At tumama lang ang kanyang noo sa sulok ng mesa, dahilan para dumyugo agad ang kanyang ulo. Napasigaw siya sa sakit at parang asong baliw, sumugod siya para bugbugin si Alex Dixon. Gayunpaman, nang iangat ni Helena ang kanyang ulo, hindi niya maiwasang manginig. Sa sandaling ito, tila nagbago si Alex Dixon sa ibang tao.
Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng nakakatusok na lamig, at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Sa sobrang takot ni Helena ay natigilan siya. Ito pa rin ba ang walang kwentang basura? Malamig ang mukha ni Alex Dixon, at akmang tatalikod na siya. Biglang, narinig niya ang isang nagulat na ina. Huminto ang paghinga ni Alex Dixon. O hindi. Tumangala siya at nakita si Jane Lee West na nakatayo sa pintuan na may gulat na ekspresyon. Sa mga sandaling ito, biglang nakita ni Helena ang kanyang tagapagligtas habang siya ay nakatayo habang umiiyak ng malakas. She threw herself to Jane Lee West's side and cried, "Anak, hiwalayan mo agad ang basurang ito." Naglakas loob talaga siyang gumawa ng move kay nanay. Sinaktan niya ako. Gulat na gulat ang mukha ni Jane Lee West. Hindi siya naniniwalang tatamaan siya ni Alex Dixon, ngunit may kapirasong balat na nabasag sa noo ni Helena at tumutulo ang dugo sa kanyang mukha. Nagdulot ito ng sakit at galit sa kanyang puso. Kumunat ang noo niya at tumingin kay Alex Dixon at nagtanong, "Nataman mo ang nanay ko?" Ay! Natahimik si Alex Dixon saglit at tahimik na tumango. Kung sinabi niyang hindi niya sinaktan, ginawa niya. Karaniwang pinapagalitan siya ni Helena, ngunit kapag iniinsulto niya ang kanyang ama, pabigla-bigla nitong hinawakan ang braso ni Helena at itinulak ito sa lupa. "Anak, hindi lang niya sinaktan si nanay, sinira niya rin ang pamilya natin." Puno ng uhog at luha ang mukha ni Helena habang hinihila niya si Jane Lee West at umiiyak. Sinaktan pa niya ang gumaganap na patriarch at ang iyong malaking tiyuhin, kaya napilitan silang lumuhad. Nagulat si Lee West-Yikian na nakaluhod sa lupa at mabilis na umiling. "Ako, tayo mismo ang nahulog." Pagkasabi nun ay mabilis na tumayo ang dalawa. Pinaliit nila ang kanilang mga katawan at tumingin kay Alex Dixon. Mabilis silang lumabas ng pinto. Nahuhulog. Sinulyapan siya ni Jane Lee West at lumubog ang magandang mukha nito. Nakikilala pa rin niya ang pagitan ng pagluhod at pagbagsak. Nakaluhod silang dalawa ng maayos. Halata namang nakaluhod sila. Hindi nito kayang lokohin ang kanyang mga mata. Sa ilang sandali, isang alon ng pagkabigo ang biglang bumalot sa kanyang puso. Alex Dixon, ang alam mo lang gumamit ng dahas para malutas ang mga problema. Parehong malungkot at malungkot si Jane Lee West. May napag-alitan man si Helena, siya pa rin ang kanyang biological mother. Paano kaya natama ni Alex Dixon ang isang tao? Gustong magpaliwanag ni Albert Lee West, ngunit tila may mga mata si Helena sa likod ng kanyang ulo. Agad niya itong pinandilatan ng nagbabantang tingin. Siya ay orihinal na isang henpecked wife, ngunit nang malaman niya ang kanyang asawa sa kanyang mga mata, agad niyang binawi ang kanyang ulo. Napansin ni Jane Lee West at malamig na nagtanong, "Dad, si Alex Dixon ba ang unang umatake?" Ito ay kinabahan si Albert Lee West. Huminga siya ng mahaba at sinabing, "Ang nanay mo unang nagpagalit kay Alex," at pagkatapos ay sinampal niya ito. Bago pa man siya matapos magsalita ay biglang umikot ang mata ni Helena at diretsyong bumagsak sa lupa. "Nanay!" Napasigaw si Jane Lee West sa gulat at mabilis na inalalayan si Helena. Natural, hindi niya napansin ang mga salita ni Albert Lee West. Ang pagbagsak ni Helena ay natakot din kay Albert Lee West. Agad siyang tumakbo para tingnan. Tanging si Alex Dixon lang ang nakatayo. Napatingin siya kay Helena na nakahandusay sa lupa at talagang walang magawa sa puso niya. Talagang nagkaroon siya ng ganoong biyenan, si Helena. Para hindi magsabi ng totoo ang biyenan, nagkunwari talaga siyang nahimatay. "Ma, kamusta na? Ayos ka lang ba?" Sa sobrang takot ni Jane Lee West ay tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Walang magawa si Alex Dixon. Lumakad siya pasulong at sinabing, "Titingnan ko ang kalagayan ni nanay." Hindi na kailangan. Si Jane Lee West ay labis na nadismaya sa kanyang puso. Malamig na sabi niya, "Kung may dissatisfaction ka sa nanay ko, pwede mong sabihin ng malakas. Pero paano mo siya aatake? Kung ayaw mong makasama ako, pwede kang mag-propose ng divorce anumang oras. Hindi mo kailangang ilabas ang iyong galit sa aking ina." Pagkatapos sabihin niyon, tinulungan nila ni Albert Lee West si Helena na bumangon mula sa lupa at dirdiretsyong lumabas ng pinto. Punong-puno ng pait ang tiyan ni Alex Dixon. Anong klaseng kasalanan ang nagawa niya sa kanyang nakaraang buhay para magkaroon ng ganitong aktor na biyenan? Pero hindi niya hahayaang magkamali ang asawa ng ganito.
Natitiis lang ni Alex Dixon ang galit at hinabol siya. Binalak niyang gamitin ang kanyang acupuncture point para mapilitan si Helena na magising at sabihin sa kanya ang lahat. Nang hahabulin na sana siya nito, biglang lumingon si Jane Lewis at malamig na sinabi, "Pumunta ka at hanapin ang iyong So Ching Cheng. Hihintayin ko ang iyong diborsyo bukas." Kabanata 253. Habang nagsasalita si Jane Lewis, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso. Ang background ng pamilya ng Lewis family ay hindi maikukumpara sa Su family. Si Alex Dixon ay hindi nakagalaw kay Helena sa loob ng napakaraming taon, ngunit ngayon, talagang sinira niya ang ulo ni Helena. Marahil ay hindi niya ito minahal ng lubusan. Ngayong hinanap siya ni Su Ching-cheng, pinagsisihan niyang pinakasalan siya. Natigilan si Alex Dixon. Bakit siya nagkaroon ng conflict sa kanyang biyenan? Bakit muling binanggit ng kanyang asawa si Su Ching-cheng? Ano ang nangyayari sa kanyang ulo? Pero kahit na ano, ayaw ni Alex Dixon na hiwa-hiwalayan si Jane Lewis dahil sa kanyang biyenan, itong troublemaker. Hahakbang na sana siya para magpaliwanag ng bumuntong hininga si Albert Lewis at sinabing, "Alex, umuwi ka muna." Nagalit si Jane. "Habang nagpaliwanag ka, mas lalong naging magulo. Paggising ng nanay mo, hahayaan kong magpaliwanag ang nanay mo, malinaw ang bagay." Nang marinig ito ng biyenan, napatigil lamang si Alex Dixon sa kanyang mga yapak. Duguan si Helena sa pagkakabangga at nagkunwaring nahimete. Natatakot siyang umakyat at magpaliwanag sa sarili. Hindi alam ng kanyang biyenan na muli siyang mag-aartista at gaganap bilang isang uri ng mapait na eksena. Walang kwenta kahit paano niya sinubukang ipaliwanag ngayon. Hintayin na lang niyang kumalma si Jane Lewis bago ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Nang magtungo sa ospital ang pamilya ng kanyang biyenan, wala rin ang bahay. Si Alex Dixon ay nasa bahay mag-isa at hindi makatulog. Nakaupo lang siya at nalilinang saglit ang mindlo bago pumunta sa bintana para tingnan ang dalawang buto. Hinanap niya ang 9 Profound Heaven Scripture, ngunit hindi pa rin mahanap ang pinagmulan ng dalawang buto. Ang palayok ng bulaklak ay hubad din, at walang mga palatandaan ng pagtupad. Binuhusan ito ni Alex Dixon ng tubig at matiyagang naghintay, nagpatuloy sa paglilinang hanggang madaling araw. Nakapasok na siya sa yugto ng foundation establishment at kailangan niyang gumastos ng malaking halaga ng enerhiya. Ang purple ginseng at iba pang renans na kinuha niya mula kay Renan ay naabsorb din sa kanyang cultivation. Nasipsip na rin niya ang dalawang bato. Susunod, kailangan niya ng higit pang makalangit na mga materyales at makalupang kayamanan upang tumulong sa kanyang paglilinang. Gayunpaman, ang pag-asa lamang sa enerhiya ng mga makalangit na materyal ay malayo sa sapat. Napaisip si Alex Dixon. Ang kanyang villa ay nasa tabi ng isang bundok at isang ilog, isang magandang lugar para sa paglilinaw. Kung mag-set up siya ng magic formation sa paligid at makakalap ng spirit energy ng langit at lupa, ito ay lubos na magpapalaki sa kanyang cultivation. Tuldok. Kinaumagahan, bumangon si Alex Dixon at pumunta sa ospital. Buong gabing hindi bumalik ang kanyang asawa. Tumawag muli ang biyenan upang magpaalam sa kanya na si Helena ay na-check sa ospital at walang nangyari. Kapag siya ay nagising, magpapalabos siya sa kanyang anak at sasabihing sinaktan siya nito. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magsalita ang biyenan bago siya pinalayas sa ospital ni Helena. Kailangan lang niyang pumunta sa antique shop. Inalo ni Albert Lewis si Alex Dixon sa telepono at bumuntong hininga. "Ganito ang nanay mo. Huwag mo na siyang pagtalunan. Mamaya, sasabihin ko kay Jane ng pribado. Makakatagal ka pa ng ilang araw." "Tay, salamat," sabi ni Alex Dixon. Ngayong nasa tabi na niya si Albert Lewis, nakahinga siya ng maluwag. Parang lahat ng hirap na ginawa niya sa nakalipas na 4 na taon ay walang kabuluhan. Nakita na ng biyenan ang lahat. Maliban kay Helena. Iniba ng biyenan ang usapan at nakangiting sabi, "Alex, malapit nang magbukas ang tindahan ko, ngunit walang gaanong mga antik sa tindahan. May kilala ka bang antique dealer? Bibili ako ng mga antik at ilalagay ko sa tindahan." Pumayag naman agad si Alex Dixon nang mabalitaan niyang gustong bumili ng mga antigo ang biyenan. Anyway, basta may pera siya, anong mga antik ang hindi niya mabibili?
Nagmamadaling sinabi ng biyenan, huwag masyadong mahal. Ito, medyo masikip ang pera. Dad, naiintindihan ko. Tumango si Alex Dixon. Ang halaga ng pagbubukas ng antique shop ay hindi isang bagay na maaaring bayaran sa 2 o 3 milyon lamang. Minsan, ang presyo ng isang antigo ay hindi ng 10 milyon. Pagkatapos tumawag, agad na tinawagan ni Alex Dixon si Sung Yulo, hiniling sa kanya na bumili ng isang batch ng mamahaling mga antik at magbukas ng tindahan para sa biyenan. Mabilis na ginawa ni Sung Yulo ang mga bagay. Makalipas ang ilang oras, tumawag siya para mag-report. Young master, I bought 23 antiques. They are worth 150 milyon. Gusto mo ipadala sa tindahan o sa bahay? Higit sa 100 milyon. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Bahala na ang 100 milyon antique, baka kahit 10 milyon, hindi kakayanin ng biyenan. Masisisi lang niya ang sarili niya dahil hindi niya sinabi ng malinaw kay Sung Yulo. Saglit siyang nag-isip at inutusan si Sung Yulo na pansamantalang itabi ang mga antik. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Zhang Ermao. Na-flatter si Zhang Ermao nang matanggap niya ang tawag ni Alex Dixon. Yo, Master Dixon. Tinawag mo talaga ako ng personal. Araw-araw kitang nami-miss. Cut the crap. Masungit na pinutol siya ni Alex Dixon. Noong nakaraan, palihim siyang itinapo ng matandang Soro na ito sa mga imbornal at palihim na kinuha ang gamot at ibinenta kay Renfeng. Nang maglaon, nagdulot siya ng sunod-sunod na kaguluhan at hindi pa naaayos ang score kay Zhang Ermao. Alam din ni Zhang Ermao na mali siya, kaya ngumiti siya at sinabing, Master Dixon, kung mayroon kang mga tagubilin, sabihin mo lang sa akin. Kahit ako, Ermao, dumaan sa apoy at tubig, tiyak na gagawin ko. Ako, lalaki, talagang gagawin ito. Kinuha lang ni Alex Dixon ang pangako niya bilang umutot. Malamig niyang sabi, may isang bagay na iiwan ko sa iyo. Kung hindi mo magawa, babawi ako sa iyo ng may interes. Master Dixon, tiyak na gagawin ko ito. Sa sobrang takot ni Zhang Ermao ay mabilis siyang tumango. I have a batch of antiques here. You can sell them to me, father-in-law. Alex Dixon said, tandaan mo, huwag mong sabihing binili ko. Sabihin mo lang na tinanong kita tungkol dito. Nagkataon lang, mayroon kang batch ng mga antik na gusto mong ibenta. Magkano ito? Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, 500,000. Sa anumang kaso, sila ay pamilya. Kung hindi siya natatakot na pagdudahan siya ng biyenan, maaari niya itong ibigay sa kanya ng libre. Noong una, naisip ni Alex Dixon na hanapin ang boss ng Treasure Pavilion, Baofugi, at iba pang mga antigong mga ngalakal. Gayunpaman, ang mga taong ito ay karaniwang malayo at matalas ang mga mata. Masasabi nila ang halaga ng isang antigo sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Natatakot din siya sa mga taong ito ay ilantad ang kanilang sarili at hayaang makita ang mga pahiwatig, kaya naisip niya si Zhang Ermao. Dahil sa kakayahan ni Zhang Ermao na magsalita ng wika ng tao at magsalita ng walang kaparikan, ang biyenan ay hindi kailanman magdududa. Huwag kang mag-alala. Ako, si Zhang Ermao, gagawin ko ang anumang sasabihin ni Master Dixon kahit mamatay ako. Sumang-ayon kaagad si Zhang Ermao. Nang matapos si Alex Dixon sa pagtawag, inutusan niya si Sung Yulo na ipadala ang mga antik. Papunta na sana siya sa ospital nang biglang tumunog ang phone niya na para bang may hinihimok siyang gawin. Tumingin si Alex Dixon sa phone niya at kumunot ang noo. Kabanata 254. Ang tawag ay galing kay Renan. Humingi na siya ng permiso na pumunta sa Jinling para makipag-usap sa kanya, kaya kinailangan munang sagutin ni Alex Dixon ang telepono. Nakarating na pala sina Renan at Boss Ren sa Jinling City at pupuntahan sana siya. Nag-alinlangan sandali si Alex Dixon at nagpas siyang makipagkita muna kay Renan. Sa anumang kaso, nananatili pa rin ang galit ni Jane Lee West sa mga oras na ito. Bukod dito, malamang na pinalaki ni Helena ang mga bagay sa ospital at naglagay ng higit sa 100 sisihin sa kanya. Kung napunta siya sa ospital ngayon, para siyang tamaan ng busel ng baril. Gayunpaman, tumawag pa rin si Alex Dixon kay Jane Lee West para tanungin ang kalagayan ng kanyang biyenan. Ang resulta ay pareho sa kanyang naisip.
4 o 5 tawag siya sa telepono, ngunit hindi sinasagot ni Jane Lewes. Ang huling telepono ay nag-ring ng higit sa 1 beses. Sa wakas ay kinuha ni Jane Lewes ang telepono, ngunit malamig na sinabi, "Hindi mo na ako kailangang tawagan." Nabasag ang noo ni nanay. Buong gabi siyang umiyak, na nagsasabing aabutin ito ng daan-daang libong plastic surgery. Siya ay ginagamot pa rin ang kanyang karamdaman at pinapahinga siya ng doktor, "Huwag mo siyang istorbohin." Pagkatapos niyang sabihin iyon, binabana niya ang tawag ng hindi na hinintay na magsalita si Alex Dixon. Isang abalang boses ang nanggagaling sa telepono. Hindi nakaimik si Alex Dixon. Napakamot lang ng kuko sa noo si Helena. Napakalaking piraso ng balat iyon, at siya mismo ang tumama dito. Nasa 50s na siya. Kailangan pa rin niya ng plastic surgery, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa iyon sapat. Nag-book ang Ren family ng isang pribadong kwarto sa Chingyang Pavilion at hinintay na dumating si Alex Dixon. Nang makita nilang pumasok si Alex Dixon, agad na tumayo ang mag-ama ng Ren family at magalang na inanyayahan siya ng upuan. Si Alex Dixon ay hindi tumayo sa seremonya at pumunta sa upuan ng karangalan. Ang mag-ama mula sa Ren family ay nagpalitan ng pakiramdam at pagkatapos ay iniulat ang pag-unlad ng kumpanya ng parmasyutiko sa kanya. Sinimula na ang pagtatayo ng pabrika ng parmasyutiko ng Haicheng at nagsimula na ring itayo ang gusali. Sinuportahan din ito ng ilang branch president ng buong lakas, at napakabilis ng pag-unlad ng konstruksyon. Hinikayat din ni Elder Gu ang pamahalaang munisipyo na bigyan ang pabrika ng parmasyutiko ng isang preferential tax exemption policy. Pagkatapos iulat ang progreso ng kumpanya, si Renan ay nag-alinlangan sandali at sinabing, "Master Dixon, alam mo ba ang tungkol sa orihinal na pinuno ng alyansa, si Lewis Yikian?" "Ano?" Bahagyang inangat ni Alex Dixon ang ulo. Bamantong hininga si Renan at sinabing, "Narinig ko mula sa kaibigan ko na biglang bumagsak ang Lewis family sa magdamag, at lahat ng 12 kumpanya sa ilalim ni Lewis Yikian ay nabangkarote. Nagdulot ito ng sensasyon sa buong mundo ng negosyo." Hindi rin inaasahan ni Alex Dixon na kakalat sa buong bansa ang nangyari kahapon bago pa man may palabas ang balita. Gayunpaman, para sa isang business tycoon tulad ni Renan, makatwiran para sa kanya na magkaroon ng kaalaman. Mahina niyang sinabi, na-offend niya ang isang tao na hindi niya dapat na-offend. He deserves it. Ang malamig at walang malasakit na tono na ito ay nagpaparinig sa puso ni Renan. Umiti siya ng paumanhin at sinabing, "Ang taong nasaktan niya, kundi si Master Dixon, di ba?" Oo. Hindi nagdadalawang isip si Alex Dixon na aminin ito. Anyway, matagal na silang nag-aaway ni Lewis Yikian. Hingal na hingal sina Renan at Boss Ren. Bagamat nahulaan na nila na may kaugnayan ito kay Alex Dixon, nabigla pa rin sila nang marinig nilang umamin nito. Sino ang Lewis Yikian na ito? Dati siyang pinuno ng Merchant Union, at ang kanyang mga ari-arian ay kasing taas ng bilyon. Kahit na ang Lewes ay hindi isang nangungunang pamilya sa Jing City tulad ng Dixon family o ang Su family, hindi pa rin sila mababa sa average. Hindi sila isang maliit na pamilya na walang kapangyarihan o impluensya. Gayunpaman, sa isang gabi lang, ang Lewes family ay gumuho na parang gumuhong gusali. At ito ay talagang kredito ni Alex Dixon lamang. Hindi naiwasang matakot ni Renan at Boss Ren, lalo na si Boss Ren. Tehim siyang natuwa na hindi ginawang kaaway ng Ren family si Alex Dixon. Kung hindi, ang magiging kapalaran ng Lewes family ay yun din ang mangyari ng Ren family. Umiling si Boss Ren at sinabing, "Nabalitaan ko na si Lewis Yikian ay walang bahay na mauuwian, at ang kanyang mga pinagkakautangan ay sunod-sunod na pumunta sa kanyang bahay. Ang kanyang asawa ay nagmumungkahi din ng isang diborsyo, at ang kanyang mga anak ay kailangang putulin ang lahat ng relasyon sa kanya. Siya ay natutulog sa mga lansangan parang pulubi. Ngayon, siya ay nasugatan ng husto ng kanyang pinagkakautangan, at hindi niya kayang manatili sa ospital." Walang pakialam ang ekspresyon ni Alex Dixon. Matagal na niyang iniisip ang ganoong kahihinatnan. Si Lewis Yikian ay makitid ang isip at nakagawa ng hindi mabilang na mga kaaway. Noong presidente pa siya ng Merchant Union, walang magawa sa kanya ang mga kalaban niya, pero kapag bumagsak ang pader at itulak siya ng lahat, hindi siya matatapos.
Saglit na nag-alinlangan si Renan at sinabing, sa totoo lang, pumunta kami ng tatay ko sa Haicheng sa pagkakataong ito dahil sa Liwes family. Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis ang pagbagsak ng Liwes family. Tanong ni Alex Dixon, ano ito? Sa oras na ito, bakas ng galit ang bumungad sa mukha ni Boss Ren at sinabi niya. Hinahanap ko ang taong sangkot sa sunog. May nakakita sa magkapatid na Liwes family na dinala ang anak kong si Renfeng. Ngayon, ang Liwes family ay gumuho dahil kay Alex Dixon. Wala nang mahanap sa pamilya ni Liwes Mingfeng. Napabuntong hininga na lamang siya sa kanyang puso sa kanyang malas. Sa sandaling ito, ngumiti si Alex Dixon at sinabing, naparito kayo sa Jinling. May regalo ako sa inyong lahat. Master Dixon, masyado kang magalang. Nambobola si Renan, ngunit hindi siya natuwa dito. Sa halip, nanlumo siya. Ang kanilang pangunahing layunin ng pagpunta sa Jinling ay upang imbestigahan ang Liwes family, ngunit dahil nagkahiwalay na ang Liwes family, nawala ng saysay ang kanilang paglalakbay. Umiti si Alex Dixon at tinawagan si Dulong, hinihiling sa kanya na ipadala ang lalaki sa Qingyan Pavilion. Nagpatuloy ang iilan sa kanila sa pakikipagkwentuhan. Si Renan at Boss Ren, gayunpaman, ay hindi masyadong interesado noong una. Bagamat iginagalang nila si Alex Dixon, patuloy silang nag-uusap, at ang awkward ng kapaligiran. May kumatok sa pinto. Personal na pumasok si Dulong at magalang na sinabi, Master Dixon, dinala ko siya rito. Buti naman at dinala mo siya dito. Tumango si Alex Dixon at utos na ipasok ang lalaki. Pumasok ka. Isang malakas na lalaki ang pumasok at sinipa niya ang dalawa papasok sa private room. Nakagapos at natatakpan ng mga sugat ang dalawa. Ang kanilang mga mukha ay bagbog na itim at asul, at halos imposibleng sabihin kung ano sila. Gayunpaman, nakilala pa rin sila ni Renan sa unang tingin. Agad siyang tumayo at umungol ng galit. Ikaw. Ang dalawang taong sinipa sa pinto ay sina Mark Liwes at Megan Liwes. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, ito ang regalo ko sa Ren family. Kung ano ang ginawa nila, hayaan silang magsabi sa iyo ng mag-isa. Magsalita ka. Sinampal ni Dulong si Megan Liwes, na naging sanhi ng pagdurugo nito. Sa isang ambisyoso at ambisyosong tao na tulad niya, walang problema sa pananakit ng babae. Nagawa pa nga niya ang mga bagay na nangyari ng isang kutsilyo ay pumasok sa isang pulang kutsilyo, at ang isang kutsilyo ay napunta sa isang pulang kutsilyo, at isang kutsilyo ay napunta sa isang pulang kutsilyo, ngunit isang kutsilyo ay napunta sa isang pulang kutsilyo, at isang kutsilyo ay napunta sa isang pula, kutsilyo, at isang kutsilyo ang napunta sa isang pulang kutsilyo. Sa sobrang takot ni Megan Liwes ay nanginginig siya. Wala siyang lakas ng loob na itago ang anuman at nanginginig habang sinasabi sa kanya ang lahat ng nangyari kay Haicheng. Nang matapos siya, umiyak siya, wala itong kinalaman sa akin. Lahat iyon ay utos ni Mark Liwes. Agad na umungol si Mark Liwes na namamagang mukha, putya ang mama mo, bitch ka talaga. Ikaw ang nagsabi sa akin na pumunta ako sa Haicheng. Sabi mo makakakuha ka ng magandang gamot sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Tangang Renfeng na iyon. Ikaw ang nagsimula ng apoy. Ako ang nagsimula ng apoy. Ikaw ang nagmungkahi na kidnapin si Renfeng at itapon sa apoy. Upang mabuhay, ang magkapatid ay walang pakialam sa relasyon ng magkapatid at nagsimulang punahin ang isa't isa. Kung hindi lang sila nakatali ng lubid, baka nag-away na sila on the spot. Si Alex Dixon ay malamig na nakamasid sa gilid. Ngayong inamin nito ni Megan Liwes ng madali, natakot siya na ang mga paraan ng pagpapahirap ni Dulong ay ginamit na sa magkapatid na Liwes family. Natakot na silang dalawa. Ikaw ang nanakit kay Renfeng. Namumula ang mukha ni Boss Ren, at kumikislap ang kanyang mga mata na may intensyong pumatay. Abangan ang susunod na kabanata.